Isang maligayang pagbati po sa lahat ng mga kapatid sa buong mundo ng Happy 111th Anniversary po. Samahan po ninyo kami sa espesyal na programang ito dito sa INC Radio at ihatid po namin sa inyo ang mga naging pangyayari sa Iglesia sa loob ng isang taon matapos itong magdiwang ng kanyang ikasandaan at 10 anibersaryo. Mga pangyayaring naghahayag ng pagmamahal ng Panginoong Diyos sa Iglesia ni Cristo. At sa atin pong programa ngayon ay makakasama po natin ang kapatid na Arnel Tumanan. Maraming salamat po kapatid na Arnel sa pagbibigay po ninyo sa amin ng pagkakataon na kayo po ay makasama po namin para ihatid sa ating mga taga-subaybay, taga-panood, ang mga significant events po sa Iglesia ni Cristo sa loob ng isang taon mula nung ito'y magdiwang ng kanyang ika-110th anniversary po. Salamat din kapatid na June at nais ko ring munang bumati sa lahat ng ating mga mahal na kapatid sa buong daigdig, lalo na sa ating mahal na tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo, at sa ating pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranio Manalo at sa kanilang sambahayan. Kapatid na gusto po naming simulan natin ang kwentuhan po natin sa tanong na saan po ba nakafocus ang Iglesia ni Cristo po? Kapatid na June, ang Iglesia ni Cristo mula't mula pa nakafocus sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Lahat ng ating mga ginagawa, lahat ng mga aktibidad natin, ang layunin ay iisa. Ang paglingkuran ng marapat at matuwid ng ayon sa kalooban ng Diyos ang ating mismong Panginoong Diyos. Magbigay sa Kanya ng kapurihan, ng kalwalhatian, ng kasiyahan. Mababasa natin yan sa banal na kasulatan sa Exodo 33:13 hanggang 14 na talagang pananagutan natin, lalo na tayong mga kabilang sa hinirang ng Diyos, magbigay ng kasiyahan sa ating Panginoong Diyos. Kaya ang ginawang paksang diwa ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ng kapatid na Eduardo Manalo, ng nakaraang pagdiriwang natin ng Iglesia ay patuloy na magbigay ng kasiyahan sa Diyos ang kanyang bayan. May sinabi kasi ang ating tagapamahalang pangkalahatan doon pagka ang Diyos ay nasisiyahan sa atin, hindi ka na mahihirapang dumaing. Hindi ka na mahihirapang humingi o manalangin sa Kanya dahil nasisiyahan siya. Kaya maraming aktibidad at gawain ang Iglesia, pero lahat ng yon ginagawa ng Iglesia ni Cristo bilang pagtupad sa mga kalooban ng Diyos at para maibigay sa Kanya ang kasiyahang nararapat sa Kanya. Ang pangunahin diyan ay ang ating pagsamba. Partikular, yung ating pagsambang kongregasyonal. Sapagkat meron tayong pagsambang individual, meron din tayong pagsambang pangsambahayan, pero ang isa sa pangunahin, yung pagsambang kongregasyonal, na tinatawag din sa Bibliang pagkakatipon, na ang mga Iglesia ni Cristo, mga kapatid, nagtitipon sa gusaling sambahan. Meron tayong pag-awit, pananalangin ng pagpupuri, meron tayong mga paghandog. Yan napakahalaga. Ito'y ginagawa ng mga kapatid sa loob ng Iglesia, sa buong daigdig, sa kanilang pagsampalataya na ang Diyos ang may ibig, na huwag nating pabayaan ang ating pagsamba o ang ating pagkakatipon. Nakasulat din yan sa Biblia, sa Hebreo 10:25, huwag pababayaan ng pagkakatipon. Kaya, anuman po ang sitwasyon ng buhay, anuman po ang masagupan ng mga kapatid, anuman ang anyo ng pagsubok na dumating sa kanila, nagtatalaga ang mga mananampalatayang kapatid sa kanilang pagdalo sa pagsamba. Totoo nga, kahit may mga kalamidad, nitong mga nakaraang araw o mga linggo pa dito sa ating bansa, hindi lang sa Luzon Visayas, Mindanao, matindi yung pagbaha. Pero kahit lumusong sa baha ang mga kapatid, makadalo lang sa pagsamba. Hindi sila mapigilan sa pagdalo sa pagsamba. Maging lalo na sa ating ginawang pagpapasalamat sa Diyos, kaugnay ng pagdiriwang natin ng ika-111 anibersaryo ng Iglesia. Na ipagtatagumpayan ng mga kapatid, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng daigdig,
kung saan po niloob ng Diyos na makarating ang Iglesia ni Kristo. Nagagawa natin yan, hindi naman dahil sa tayo ay magaling. Opo. Lahat ng yan ay sa awa at tulong ng ating Panginoong Diyos. At nakatutuwa po kapatid na Arnel, may mga napanood po tayong mga video sa social media, maging sa television po, na yung mga kapatid po natin talagang makikita mong naglalakad patungo po sa gusaling sambahan at sila'y lumulusong sa tubig baha. Yung isa nga pong na-interview po ng reporter na kapatid po nating kabataan na patungo po sa gusaling sambahan, tinanong po, bakit ka nagpunta kahit may baha? Dahil yun ipagtupad po sa tungkulin. Yun ang kanilang pananampalataya na kahalagahan po ng pagdalo po nila ng pagsamba. Tangi po sa mga pagsamba, kapatid na Arnel, ano pa po ang mga aktibidad sa loob ng iglesia na matagumpay na naisakatuparan po? Ang isa pa sa mga gawaing pinagtutuunan ng pansin ng iglesia, kapatid na June, at sa lahat po ng sumusubaybay sa amin, ay ang gawaing pagpapalaganap ng dalisay na ebanghelyo na yan din po ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Kristo. Hindi ito tinitigilan ng mga kaanib. Sa pangungunan ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, may mga malaking pamamahayag na isinasagawa, hindi lamang sa mga malalaking venue tulad ng mga covered court, gymnasium, convention centers, at iba pa. Katulad nung malalaking pamamahayag na kamakailan lang ay pinangasiwaan ng ating pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranio Manalo, ng isang naging venue ay ang mismong Philippine Arena. Opo. Alam naman natin na mahigit 50,000 Opo. ang seating capacity ng Philippine Arena. At kasabay noon, yung ginawang pagtuturo at pamamahayag ng salita ng Diyos ng kapatid na Angelo, nakarating yon, naibim sa iba't ibang sites sa buong mundo via live streaming. So hindi lang po yung 55,000 po sa arena po ang nakinabang po sa pagkuturo po ng mga kalooban ng Panginoon Diyos. Kung tutuusin, kung ating kukwentahin marahil, milyon-milyon na mga tao ang nakinabang sa ginawang pamamahayag ng salita ng Diyos ng kapatid na Angelo Eranio Manalo. At kaugnay pa rin diyan sa gawaing pagpapalaganap, ginagamit natin, kapatid na June, at mga mahal po naming sumusubaybay, ang iba't ibang uri ng pamamaraan, lalo na yung makabagong teknolohiya. Kasi nga sa ating pagpapalaganap, meron tayong tinatawag na interpersonal media na ang pamamahala nagpapadala mismo ng mga ministro at manggagawa doon sa mga dako para personal na magturo ng mga salita ng Diyos sa mga kababayan natin, mga kapwa-tao natin. Meron din tayong tinatawag na broadcast media na yan napaka makabago na. Meron tayong INC radio, di ba? Television, ginagamit natin ng social media, ang internet, at meron din tayong tinatawag na print media sapagkat sa mga babasahin natin, halimbawa tulad ng pasugo at iba't iba pang lathalain ng Iglesia ni Kristo na doon nakapaloob ang mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia ay ipinamamahagi natin sa totoong napakaraming mga tao na ang mga kapatid naman sa awa at tulong ng Diyos buong sigasig na nakikipagkaisa. Hindi lang sa pamamahagi ng mga lathalain, ng mga pasugo, pati yung pag-share ng mga link sa mga palatuntunan natin sa radyo, television, social media, ang sipag ng mga kapatid. Kaya halos di natin makwenta kung ilan ang taong nakikinabang talaga sa ginagawa nating pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. At yan, gagawin natin. Patuloy na pinangungunahan tayo ng pamamahala hanggat ang mundo'y mundo. Hindi tayo titigil na ibahagi natin sa kapwa-tao ang dalisay na aral ng Diyos na ito ang aakay at aakit sa kanila para makarating sa tunay na paraan ng paglilingkod sa Diyos at higit sa lahat para makarating sa pinakamimithi nating kaligtasan. At yan pong ginagawa po ng Iglesia na patuloy na gawain pagkapalaganap po, kapatid na Arnel, ay nagbubunga po ng napakaraming tao na nagbabalik loob sa Iglesia, sa ating Panginoon Diyos. At yan ang dahilan ng tuloy-tuloy po na pagkasagawa ng mga pagbabautismo sa iba't ibang mga distrito ng Iglesia ni Cristo sa buong mundo. Totoo yun. At bunga niyan ay marami ang
at mabilis na patuloy na dumarami ang mga kaanib sa iglesia mula sa iba't ibang lahi at sa iba't ibang dako ng bansa. Ang totoo, sa awa at tulong ng Diyos, ang Iglesia ni Cristo, mga mahal po naming sumusubaybay sa ating palatuntunan ngayon. Sa awa po ng Diyos, ang Iglesia ay nasa 168 mga bansa na, countries and territories, ang narating ng Iglesia. At ang mga kaanib sa Iglesia ay nagmula na sa 152 nationalities and ethnicities, iba't ibang rasa, iba't ibang kulay. At kasabay dito ay ang pagdami rin ng mga distrito eklesyastiko at mga lokal ng iglesia. Sa awa at tulong ng Panginoong Diyos, ang distrito ng iglesia sa kasalukuyan ay 205 na. Ang 133 diyan ay nandito sa buong kapuluang Pilipinas at ang 72 naman nasa iba't ibang panig ng daigdig, sa ibayong dagat. Ang pinakabagong distrito na pinagtibay ng tagapamahalang pangkalahatan ay ang nandyan sa Cavite, sa distrito, ngayon kung tawagin natin, distrito ng Trece Martires City, dyan sa Cavite. At kapatid na June, sa awa ng ating Panginoon Diyos, mula nung nakaraang taon lamang, last year lang, ay merong 5 na bagong distrito na naitatag. 91 na bagong mga lokal at extensions ang naidagdag. Bukod pa roon ng 51 na mga bagong group worship service. Talagang niloob ng Diyos na dahil sa pagkilos ng maraming kapatid at pagsunod sa kanyang kalooban, patuloy ang pagdami ng mga kaanib sa iglesia. Kapatid Narnel, napakaikling panahon lang po ng 1 taon sa kasaysayan po ng Iglesia ni Cristo. Pero napakalaking tagumpay po ang ipinagkakaloob ng ating Panginoon Diyos sa Iglesia. Totoo yun, kapatid na June. At kung kukunin natin ang mga distrito at lokal at mga extensions, isama na natin yung group worship service na naidagdag mula noong 2009. Mula nung magsimulang mamahala sa iglesia ang kapatid na Eduardo Manalo, ay meron ng 102 na mga distrito na naidagdag. Halos na doble ang bilang ng mga distrito. 1,463 na mga lokal ang naidagdag at nasa 1,549 na mga extensions at 1,948 na mga group worship service ang naidagdag. Kaya totoong sa awa at tulong ng Diyos ay, kung gagamitin natin yung salitang, sumambulat na ang iglesia sa buong daigdig. Opo. Kapatid Narnel, yung mga tagumpay na yan na ipinagkakalob ng ating Panginoon Diyos sa iglesia ay masasabi ba nating kabaligtaran po ng mga nangyayari po sa ibang relihiyon? Dahil sa iglesia po, patuloy ang paglago, patuloy ang pagdami ng mga kaanib, patuloy ang pagdami ng mga lokal, ng mga distrito. Ito po ba ay kabaligtaran ng mga nangyayari po sa ibang relihiyon sa kasalukuyan po? Yan ay totoo, kapatid na June. Kasi kapag nagbasa tayo ng mga nalathala na mga artikulo tungkol sa pagiging relihiyoso ng mga tao, sinasabi nila na pababa ang membership ng iba't ibang pangkati ng paniniwala o relihiyon. Papaunti raw ng papaunti ang kanilang bilang. At yung iba sa kanila, ipinagbibili, pati yung mga dako ng kanilang pinagsasambahan. Kung tawagin ng iba, simbahan. At ang totoo nga, ang iba dyan ay tayo ang nakakabili. Opo. Kung saan merong pangangailangan ng iglesia, ng gusaling sambahan, pero natural, pagka nabili natin, isinasaayos muna natin. Pinaro-renovate muna natin para maangkop sa kaayusan at solemnidad ng ating ginagawang pagsamba sa Diyos. At ang pagdami ng mga taong umaanib sa Iglesia ni Cristo ay lubos nating sinasampalatayanan na yan ay katuparan ng mga pangako ng ating Panginoong Diyos sa kanyang sugo sa katauhan ng kapatid na Felix Manalo, sugo ng Diyos sa mga huling araw at sa gawain ito na kanyang pinasimulan. At lahat yan ay pinatutunayan ng mga hula o paunang pahayag na nakasulat sa Biblia. Pagka binasa natin sa
Isaias 41:9 hanggang 10. Isa sa maraming mga hula na tumutukoy sa kahalalan ng sugo at ng gawaing ito, Iglesia ni Cristo, ang Diyos mismo nagsabi na huwag kang matakot, ako'y sumasayo, aking tutulungan ka, aking aalalayan ka, ng kanang kamay ng aking katwiran. Ang lahat na pangakong yan ng Diyos, tinupad niya. Kailanman hindi nagtalusira ang Diyos sa kanyang pangako, sa gawaing ipinagkaloob niya, sa sugo niya sa mga huling araw at sa Iglesia ni Cristo na ating kinabibilangan. Opo, kapatid Narnel, may mga nababasa rin po kami na mga articles po na nagsasabi na pati na po ang mga tagapagturo sa ibang relihiyon ay papaunti po ng papaunti. Sa Iglesia ni Cristo po ba, ganito po ang sitwasyon? Papaunti rin po ba ang mga tagapagturo, mga nangangaral sa Iglesia ni Cristo, mga ministro po? Yaman kayo po ay nasa paaralan pa rin po, nagtuturo pa rin po sa paaralan ng mga nagmiministro po. Ano po ba ang sitwasyon? Kung ang pag-uusapan po ay pagdami ng mga lumulusong sa pagkaministro, pagdami ng mga ministro sa loob ng Iglesia ni Cristo po. Sa awa at tulong ng ating Panginoong Diyos, hindi papaunti, hindi maaaring mangyari yun. Opo. Kundi paparami, pasulong, papaunlad. Sa paggabay ng tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo Manalo sa paaralan ng mga nagmiministro, kung tawagin natin, ay Iglesia ni Cristo School for Ministers, ay patuloy na dumarami ang tinatawag ng Panginoong Diyos sa banal na ministeryo. Tuloy-tuloy ang pagdami ng mga nag-aaral sa banal na paaralan, sa ministeryo, patuloy ang pag-uordina ng mga bagong ministro, sapagkat para sa impormasyon din ng ating mga taga-subaybay, pagka nakagraduate sa paaralan natin, ay meron munang practicum na 5 taon dinidestino sa iba't ibang dako ng iglesia, na kapag nakapasa sa mga pagsubok pa na ibibigay sa kanila, at saka lang sila ikinakandidato para maordinahan. Mula po noong Hulyo, nung nakaraang taon lang, hanggang Hulyo 2025 ngayon, meron ng 340 na bagong ministro na naordinahan. At yung 36 dyan, kapatid na June, ay kamakailan lang napatungan ng kamay o naordinahan ng kapatid na Eduardo V. Manalo. At kung kukunin natin ang bilang ng naordinahan mula noong 2009, mula nung magsimulang mamahala, maging tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, hanggang ngayon, ay nasa 5,190 ang bilang ng mga bagong ministro na naordinahan sa loob ng iglesia. Opo. Dumarami po yung mga nagiging ministro, kapatid na Arnel. Yun pong mga lumulusong sa pag-aaral po sa banal na ministeryo, sa paaralan po ng mga nagmiministro, dumadami pa rin po ba o ano po ba ang sitwasyon? Hindi pwedeng kumonti yun dahil paparami yung nagiging ministro eh. Opo. Ang pinapatungan ng kamay yung nag-aral sa paaralan, kaya lalong paparami yun. Sapagkat sa kasalukuyan, mga mahal po naming sumusubaybay sa ating palatuntunan, meron pong 5,983 na nag-aaral sa Iglesia ni Cristo School for Ministers. Sumasampalataya tayo na ito ay kahayagan ng pagmamahal, ng pag-ibig ng Diyos sa iglesia. Dahil ang mga ministro at mga manggagawa na bunga ng ating paaralan sa paggabay ng pamamahala, ang siyang kinakasangkapan para mapangalagaan ang mga hinirang o mga kaanib sa iglesia, dahil hindi lang natin nais na ang tao ay makarating sa iglesia. Ang lalong pinakamimithi natin sa pangunguna ng pamamahala, ang nakarating sa Iglesia ni Cristo, makararating sa pangakong kaligtasan. At kapatid Narnel, yung pagdami po ng mga may tungkulin din sa loob ng iglesia ay masasabi po nating pagmamahal din ng ating Panginoon Diyos sa iglesia, dahil yung mga may tungkulin po sa loob ng Iglesia ni Cristo ay katuwang din ng pamamahala sa pagmamalasakit, sa pangangalaga sa mga hinirang ng ating Panginoon Diyos o sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kapatid na Arnel, may mga nakausap kami, mga may tungkulin doon sa mga sinagawang tanging pagtitipon, mga panunumpa, at ang kanilang sinasabi po pagka nai-interview po namin sila, ang tungkulin
ay biyayang galing sa Panginoon Diyos. Ganyan kasi, kapatid na yun, ang talagang pananalig at pananampalataya ng mga kapatid, ng mga may tungkulin, na ang kanilang tungkulin mula sa ating Panginoong Diyos. Sa Biblia kasi, mababasa natin, ang talaga namang naglalagay ng tungkulin sa iglesia ay ang ating Panginoon Diyos. Mababasa natin yan sa unang Korinto 12:28. Kaya hindi lamang ang pagdami ng mga may tungkulin ang kahayagan ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Ang patuloy na pagdami ng mga gusaling sambahan, kasama na natin yon, bahagi din yan ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa kanyang bayan. Kaya ang iglesia, sinisikap sa pangunguna ng tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, na makapagpatayo ng mga gusaling sambahan saan man may mga kaanib sa iglesia ni Kristo. Kung bakit nasabi natin na pagmamahal ng Diyos ang pagdami ng gusaling sambahan sa iglesia ni Kristo, sapagkat hindi lamang dahil doon natin na isasagawa ang marapat at matwid na pagsamba sa Panginoon Diyos, pagpupuri sa Diyos at sa ating Panginoong Kristo, kundi doon din nakapagsasagawa ang mga kapatid ng pananalangin, ng pagsasabi sa Diyos ng kanilang mga kahilingan. Sapagkat maraming talata sa Biblia mababasa tayo na sa templo o gusaling sambahang itinalaga sa Panginoong Diyos. Ang Diyos mismo nagsabi, mamahalin ko ang puok na ito, dito ko pakikinggan ang inyong panalangin, dito mananahan ng aking pangalan, ang aking kalwalhatian at ang aking kapangyarihan. Kaya ang mga kapatid, isa yan sa kanilang nakaugalian, ang magtungo sa gusaling sambahan, lalo na kapag dinadalaw ng iba't ibang mga suliranin, pagka tinatamaan ng mga rumaragasang kalamidad ngayon, pagka dumarating ang mga pagsubok, kahirapan, tao lang, sasaktan din, papagod, dumadaing. Pero ang mga kapatid, pagka nasa loob na ng sambahan, pag nasa loob na ng kapilya, ng templo, gumagaang ang pakiramdam. Tumitibay ang pananampalataya. Nasasabi nila, kaya ko po, Ama. Magagawa ko pang itaguyod ang aking paglilingkod sapagkat nararamdaman ng kapangyarihan ng Diyos kapag ka sila'y nasa gusaling sambahan. At lahat ng yan, bilang pagsunod sa utos ng Diyos, yung pagpapatayo ng gusaling sambahan, ng templo. Sa loob po ng isang taon, kapatid na Arnel, mula po nung nag-celebrate po ng ika-110 hanggang ngayon po na sumapit ang ika-111th anniversary po ng Iglesia, gaano karaming gusaling sambahan po ang naipatayo ng Iglesia ni Cristo? Sa nakalipas na taon ay 140, 140 na gusaling sambahan ang naipatayo at naipakumpuni. Baka puro maliliit po yung mga naipatayo. Ang ilan dyan, napakalalaki, kapatid na June. Malalaking gusaling sambahan ang naitalaga sa Panginoong Diyos, sa pangunguna ng ating pamamahala. Halimbawa, diyan sa Bungabong, Mindoro Oriental, diyan po sa Tangub City, makikita naman ng ating mga viewers, papakita natin kung gaano kadakila, kalaki at kaganda yung mga gusaling sambahang binabanggit natin. Opo. Mga pangunahin lang yan. Bukana, Davao City, Opo. diyan po sa FY Manalo, Bacolod City, Negros Occidental, diyan po sa Kapalong, Davao del Norte, Lumban, Santa Cruz, Laguna, Carcar City, Cebu, Carrion, Quezon City, na niloob ng Diyos, tayo ang naatasan na pamamahala para italaga sa Diyos ang bahay-sambahan na yan sa Quezon City, San Jose del Monte City, Bulacan East, diyan sa San Carlos City, Negros Occidental, diyan po sa Trece Martires City, na ngayon ay meron ng tanggapan ng bagong distrito dahil bagong bukod ngayon yan, bagong tatag na distrito eklesyastiko na sa Cavite. Idagdag pa po natin dyan ang bagong gusaling sambahan ng lokal ng Skyline, distrito eklesyastiko po ng Kamanaba, na ang nangasiwa po ng pagsambang pagtatalaga sa Diyos ay ang ating pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Iranio Manalo. At nito pong nakalipas na Hulyo 25,
mga mahal po naming sumusubaybay sa ating palatuntunan, ay itinalaga sa Panginoon Diyos yung mahigit 1,000 na seating capacity na gusaling sambahan ng lokal ng Darangan diyan sa distrito eklesyastiko ng Rizal East at sa atas din ng ating mahal na tagapamahalang pangkalahatan ay nagkapalad po na ako po ang pagtiwalaang mga siwa ng pagsamba upang italaga sa Panginoong Diyos ang nabanggit na gusaling sambahan. Kapatid Narnel, ano po ang nakita ninyong reaksyon ng mga kapatid natin dyan po sa Distrito Ecclesiastico ng Rizal East po nung araw na italaga po sa Panginoong Diyos ang kanilang bagong gusaling sambahan? Kapatid na Jun, sobrang nag-uumapaw ang kagalakan ng mga kapatid at labis-labis ang kanilang pagpapasalamat sa Panginoong Diyos. May mga kapatid nga diyan, hindi na yata natulog. Opo. Hinintay yung kinaumagahan na pagtatalaga sa gusaling sambahan. At hindi lang doon sa distrito, may mga nakabalita na taga-ibang distrito, doon din sa Rizal, Opo. mga kapatid, dinayo. Sapagkat talagang sa mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo, sa mga kapatid po, mga mahal po naming sumusubaybay, totoong napakahalaga po ng gusaling sambahan na itinalaga sa Panginoong Diyos. Kaya pagka nabibigyan sila sa mga lokal, kung saan nangangailangan, tuwang-tuwa ang mga kapatid, nag-uumapaw sa kagalakan, nagpapasalamat una sa Diyos at sa ating Panginoong Kristo at sa ating tagapamahalang pangkalahatan na sila ay nabigyan ng bagong gusaling sambahan. Nagpapasalamat po sila, kapatid Narnel, sa ating tagapamahalang pangkalahatan dahil ang kapatid na Eduardo Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo ngayon, ang kinakasangkapan po ng ating Panginoon Diyos para ipagkaloob sa kanila yung mga biyaya na kailangan, katulad po ng mga gusaling sambahan na naghahayag po ng pagmamahal ng ating Panginoon Diyos sa mga hinirang niya. Pero ano po ang higit sa lahat, kapatid Narnel, na naghahayag ng pagmamahal, ng pag-ibig ng ating Panginoon Diyos sa Iglesia? Ang paglalagay ng Diyos, ng Panginoong Diyos, ng leader sa kanyang bayan. Ang paglalagay niya sa ating mahal na tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo V. Manalo, bilang tagapamahalang pangkalahatan. At sa paghirang niya kay kapatid na Angelo Eranio V. Manalo bilang pangalawang tagapamahalang pangkalahatan. Kapatid, alam po namin na nasaksihan po ninyo noon ang pagkakahirang, ang paglalagay sa kapatid na Eduardo Manalo bilang pangalawang tagapamahalang pangkalat, Deputy Executive Minister noon pong panahong yon. At nasaksihan din po ninyo ang pagkakahirang o pagkakalagay sa kapatid na Angelo Eranio Manalo bilang Deputy Executive Minister po. Pwede po bang kwentuhan niyo po kami sa mga naging pangyayari po sa mga makasaysayang event na yan ng Iglesia po? Kapatid na June, hindi natin malilimutan ang mga makasaysayang yugtong yan ng Iglesia ni Cristo na sa awa at tulong ng Diyos ay ating nasaksihan. May 7, 1994, nang manumpa noon ang kapatid na Eduardo V. Manalo bilang Deputy Executive Minister. Isinagawa dito sa Templo Central at nasaksihan sa buong Pilipinas at 4 na sites sa ibayong dagat. Tuwang-tuwang mga kapatid, napakamabiyayang pagsamba. Dumating ang panahong ito ng nakaraang Mayo 31, taong ito, 2025, nasaksihan naman natin ng buong iglesia ang panunumpa bilang Deputy Executive Minister ng kapatid na Angelo Eranio Manalo na ginanap sa gusaling sambahan sa Navotas, pero this time, nasaksihan ng buong daigdig kung saan merong Iglesia ni Cristo. Sapagkat iyan ay napanood, nasaksihan sa 2,159 na sites. Live streaming. At doon pa lang, at alam kong nasaksihan nating lahat kung gaano biniyaya ng Diyos ang pagsamba. Nanunumpa pa lang ang kapatid na Angelo Eranio Manalo, mararamdaman na natin ang totoong napakalakas na kapangyarihan ng Panginoong Diyos, ang pagsamba. Ang mga kapatid, kung maririnig man ang kanilang taghoy ng pasasalamat sa Diyos. Taghoy na sinasabing, Ama, salamat po.
meron na kaming pangalawang tagapamahalang pangkalahatan. Malakas na makakatulong ng kapatid na Eduardo Manalo sa pagmamahal sa loob ng iglesia. Ang pamamahala kasi sa iglesia, kapatid na June at mga mahal po naming sumusubaybay, pag binasa mo sa Biblia, inilagay ng Diyos ang pamamahala sa ikatitibay at hindi anya sa ikagigiba. Kaya habang merong pamamahalang inilagay ng Diyos, ang iglesia matibay. Ang iglesia matatag. Ang iglesia maligaya. Kahit may pagsubok, kahit mahirap, maligayang nagtitiis para matupad ang kalooban ng Panginoong Diyos. Kaya marami tayong binanggit na kahayagan ng pagmamahal ng Diyos. Pagmamahal, yung paglago ng maraming kaanib. Pagmamahal ng Diyos, ang pagdami ng mga ministro at mga manggagawa. Pagmamahal ng Diyos, ang pagdami ng mga gusaling sambahan. Ngunit ito pa, espesyal na pagmamahal ng Diyos, ang paglalagay niya ng pamamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya hindi katakataka na sa ating mga pananalangin sa Diyos at sa Panginoong Hesus, hindi natin malimutan na isama sa panalangin sa Diyos ang kapatid na Eduardo Manalo, kapatid na Angelo Iranio Manalo, sapagkat nakasulat din naman yan sa Biblia. Wala tayong binabago. Aral ng Biblia yan, na ilapit sa Diyos ang pamamahala sapagkat ang pamamahala, pagmamahal ng Diyos sa kanyang bayan. At sa pagsapit ng ika-111 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo, ay buong pagkakaisa po na pinasasalamatan nating lahat ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang ating Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Kristo sa parada ng tagumpay na pinangungunahan ng ating tagapamahalang pangkalahatan. At yan ay hindi isang bagong bagay. Hindi natin inimbento ang ganyang aral o doktrina na tayo magpasalamat sa mga tagumpay na ibinibigay ng Diyos. Nakasulat po yan sa Biblia. Bayaan po niyong basahin ko mula sa Biblia ang 2 Korinto 2:14. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya tayong isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya. At sa pamamagitan natin, pinalalaganap ng Diyos ang mabangong halimuyak, ang pagkakilala kay Kristo. Nakasulat po sa Biblia na ang sunod-sunod na tagumpay, ang parada ng tagumpay na ibinibiyaya ng Diyos sa Iglesia, marapat lang at matwid nating ipagpasalamat. Ang totoo po, walang sapat na pananalita na masasambitla tayo para ibulalas ang laman ng ating puso sa pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Gaya ng nabanggit na natin kanina, ginagamit na kasangkapan ng Diyos ang pamamahala para pangunahan tayo sa ating ginagawang paglilingkod at para ituro sa atin ang dalisay na ebanghelyo, ang salita ng Diyos. Kaya hanggat may pamamahala, hindi tayo maliligaw eh. Okay. At hindi lang ang nais ng pamamahala, kapatid na Diyon, makarating tayo sa loob ng tunay na iglesia, sa Iglesia ni Cristo. Ang lalong pinakamimithi nila, malubos natin ang ating paglilingkod at makarating tayo sa pangakong kaligtasan. Yan din ang minithi noon ni Apostol Pablo na isa po sa namahala sa iglesia noong unang siglo. Bayaan po niyong basahin ko ang pahayag mismo ni Apostol Pablo sa Biblia dito po sa Filipos 2, ang talata po ay 12. Kaya nga mga minamahal, higit na kailangang maging masunurin kayo ngayon kaysa noong kasama ninyo ako. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. Ito po sinabi ni Apostol Pablo sa unang iglesia ni Cristo sa kanyang kapanahunan, na ang mga kapatid dapat magpatuloy sa paggawa. Yung gawa pong binabanggit doon, yung ipinagagawa ng Diyos, yung paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Bakit po kailangan yon? Sapagkat ang sabi niya, para malubos ang inyong kaligtasan. Yan din po ang buong pagpupunyagi na panawagan ng kapatid na Eduardo V. Manalo sa lahat ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya sa inilunsad po nila na paksang diwa
ng pagpapasalamat ng Iglesia sa pagsapit ng kanyang ika-111 anibersaryo ay ang ibinigay po nilang paksang diwa, anuman ang mangyari, patuloy tayong maglingkod sa Diyos upang maligtas. Kaya sa pangunguna ng pamamahala, silang ating inspirasyon, ang Iglesia ni Cristo sa buong daigdig, patuloy na maglilingkod sa Diyos. Ibabandila natin ang ating pagka-Iglesia ni Cristo. Ipagpapatuloy natin ang paglilingkod sa Diyos hanggang sa tamuhin natin ang pinakamimithi nating kaligtasan. Maraming salamat po kapatid na Arnel sa ibinigay po ninyong pagkakataon sa amin. At marami po kaming narinig mula po sa inyo sa mga pangyayari sa loob ng iglesia, nagbigay po ng inspirasyon po sa amin. Sa mga kalooban ng Panginoon Diyos po na nakasulat sa Biblia, lalong nagbigay ng matibay na pananampalataya. Sana po sa mga kasama po naming nakasubaybay sa programang ito po ay nakapagdulot din ng inspirasyon sa inyo para lalo pong itaguyod ang mga paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. At sa mga hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Cristo, sana po magsilbing daan po ito upang suriin po ninyo ang Iglesia at magkasama-sama po tayo sa tamang paraan ng paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.